Magandang araw po mga abay. Meron naman pong isang gas generator na i-repair ko ngayon kasi ang problema daw dito ayaw nang umaandar yung makina niya. Kaya check muna natin to sa loob. Ito yung cylinder head niya. Bali itong makina ay may dalawang cylinder po ito, twin cylinder. At may kalakihan po ito na 19 horsepower. Ito po ay cord battery line nga negative positive kasi quick start po ito nga generator. Tapos check po natin yung niya, yung fuel tank niya. Ito parang kinakalawang na sa loob kasi siguro matagal na to at may nakastock na fuel gasoline. Yun ang isang problema ng mga gas engine generator. Kaya ang gawin natin dito, kailangan baklasin natin to. At saka itong fuel line valve niya, may hose dito. Tanggalin natin itong fuel tank. I-check natin muna yung carburetor. Tanggalin natin po yung air filter kasi itong air filter niya medyo alikabok na. May kalakihan po ito. Ito yung air cleaner niya. Tapos ito na yung carburetor niya. May electric line po ito, yung papunta ng solenoid niya. Kasi itong may carburetor, protected ito ng solenoid. May solenoid ito na nagsisira ng kanyang in or out na fuel papunta ng intake. Kaya tinanggal na natin yung bolt niya sa carburetor. Kaya unahin talaga natin yung carburetor kasi ang sabi ng may-ari, matagal na daw hindi ito ginagamit at nakatingga na lang sa warehouse nila. Kaya tiyansa ko dito, hindi siya umaandar kasi yung carburetor niya nag-stock na ng old gasoline. Kasi yung gasoline talaga, kung matagal ng stock yun at naka-standby, hindi na paandar yung makina, doon talaga sa carburetor ang problema. Meron tayong nakitang stock na gasoline sa intake niya, hindi nakalabas kaya inano na siya natin ng air. Kaya ito na po yung carburetor na buksan na natin yung chamber niya. Unahin muna natin dito kasi dito yung float chamber niya. Ito po makita natin na may siya, sticky na, parang gasoline na matagal. At saka yung float niya, ito medyo malinis pa man siya pero kailangan na talaga itong linisan at tingnan natin kung ano bang may problema dito. Kaya tinanggal ko ang needle jet kasi itong needle jet minsan magka-stuck ito ng gasolina. Yung gasolina kasi magme-melt yung ng matagal, more than a month siguro, depende sa area ng nilalagyan ng generator ito. Ipakita ko sa inyo yung needle niya. Parang adapter na maliit. Ito yung tinatawag dito na main jet papunta ng intake, daanan ng gasolina. Kaya minsan dito talaga kailangan tong i-maintenance, malinisan talaga ito. Yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya i-diagnose pa rin natin kung ano ang pinaka-main kaya ang problema nito nag-overflow. Kasi yung gasolina niya nakastock tapos pumapasok na doon sa head niya. Kaya tinanggal natin to, tanggalin natin tong yung float niya. Ito yung float, yung naka-plastic kasi yung float na yon ang nagsasara kung napupuno na yung float chamber niya, nagsasara to para dili mag-overflow. Kaya nakita natin doon sa engine na talagang maraming gasolina doon naka-stock. Nag-overflow talaga siya. Yan, natanggal na yung float niya. At saka naiwan yung needle. Ito yung needle niya. Ito. Naiwan siya. Parang dumidikit. Yun talaga ang dahilan dito. Naka-stuck talaga. Dumidikit siya. Hindi siya gumagalaw. Kaya yun ang dahilan na nag-overflow yung gasoline papunta ng combustion chamber ng engine.
kulang talaga to sa linis, kailangan linisin natin to. Ginagamitan ko po ito ng thinner, kaya yung thinner talaga yung madali panglinis ng mga milk niya, yung mga gasolina nga matagal na doon nakastock sa ano niya, chamber niya sa combustion. Pwede naman yung gasolina, kaso yun lang ang ginagamit ko, yung thinner. Mas maganda yung thinner. Tapos inano ko pa ng hangin para malinis gid talaga siya. Yun ang minsan sa gasoline carburetor talaga ang problema. Doon makaproblema kung nakamatagal ng stock yung gasolina at hindi na paandar. Kailangan talaga mapaandar yung engine. Pag hindi ginagamit yung generator, mapaandar talaga. Minsan 15 minutes every 5 days or 10 days. Pwede paandarin to kahit walang load, pwede naman paandarin para maano yung gasolina. Minsan yun talaga sa mga gasoline nga nakastock sa fuel tank ng generator. Kaya ito, tapos na natin tong nalinisan, maibalik na natin to. I-assemble na natin balik yung buong carburetor. Buuin natin ulit ang carburetor na to. Kasi ang nilinis ko lang dito yung float needle, saka yung main jet, yun, at saka yung mga daanan ng hangin niya, kasi dyan talaga makastock at makaproblema yung ano niya, daloy ng gasoline at saka air. Hindi insaktong mixture ng air fuel. At ito na naman ang isa ng tinatawag na solenoid. Ito po yung binaklas kong solenoid. Ito siya. Kailangan itong malinis natin kasi minsan yung solenoid kung hindi ito nagpa-function, minsan doon hindi pumapasok yung gasolina galing ng intake, magko-close siya. Kaya yung solenoid importante din na malinis yun kasi may needle yan. Ito may o-ring siya kasi yung o-ring importante din para hindi lumalabas yung gasolina at saka hindi mag-leaking. Ito, tapos na yung solenoid na linisan, ibalik natin. Yung connection kanina napakita ko dito talaga yun sa solenoid kasi may connection siya ng electricity na 12 volts. Kaya mga bay, na ibalik ko na yung buo yung carburetor, tapos ibalik ko na dito sa ano niya, sa ipa-plaster ko na to. I-assemble ko nila dito sa makina niya yung carburetor. Ito po ang solenoid line niya. Kailangan po ito, hindi po ito magbaliktad. Ito po yung spark plug. Dalawa yung spark plug na kasi twin cylinder po ito. Ibabalik na natin kasi nalinisan na po natin to. Pagkabilaan po to na spark plug niya. Kaya nabuo na natin balik yung carburetor pati yung spark plug. Susunod natin to, ititis na natin to, papaandarin natin. At saka may ginagamitan pala natin to ng Rubin Plus oil. Ito po yung oil na ginagamit na yung Sai 30 oil, gasoline for gasoline. I-change oil natin to kasi matagal na tong hindi na change oil. Kaya talaga sa makina kung hindi niyo na change oil, i-change oil na talaga kahit matagal pang hindi ginagamit. Kaya yung oil na kailangan talaga ma-change oil. Ito, tingnan natin yung sukat ng engine oil niya. Ito dahil may kalagyan po ito na 19 horsepower. May capacity ito ng 1.5 liters na engine oil. Yun ang capacity ng makina niya, yung 1.5 liters sa kalitro og tunga. Kaya ito, nabuo na natin, na-change oil na natin. Ititis natin ito at paandarin na natin to.
Ito pala yung battery niya. Naka 12 volts po ito at may kalakihan po ito na 17 each amp yung laki ng battery niya. Naka maintenance free. Kaya mabuti sa generator. Ginagamitan talaga yun ng maintenance free. Ito, itatap na natin yung wire niya. Tapos ipastart natin. Iwan muna natin yung engine switch. Ito. Tapos yun, umaandar na. Yun na pala ang problema. Carburetor talaga ang may problema sa generator to kasi napastart na natin. Ang dali lang. Okay na ba natapos natin generator sa pagre-repair po dito kasi akala natin malaki yung problema niya pero yun pala carburetor pa rin ang nililisa natin mga ba hindi nag-start yung generator isa pa yung battery niya ay